yung tatlong mga kaliwa na yan, kalyado ng NPA, sila ay magtatanong patungkol sa mga allegations ng pagpatay. For the longest time, hindi naman sila nagkukondena ng pagpatay ng kanilang mga kasamaang NPA sa ating mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at maraming nabibiktimang mamamayang Pilipino. Maliban sa pagtatanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte, talagang hindi talaga namin hahayaan na haharap siya dyan. Tapos nasa harap niya yung tatlong makakaliwang kongresista na kaalyado ng NPA at hindi man lang natin maipagtatanggol at hindi tayo magsasalita. Talagang susupalpalin natin yan. Alam niyo, isa kong masabi dyan, kung nung panahon nga na si Jim Paredes ay nasa EDSA, may kasamang 2,000 na anti-Duterte sa likod niya, sinugod ng Duterte Youth, pipito kami. What more, na si mismong Pangulong Duterte na yun nandyan at si Vice President Sara Duterte ginigisa, ipinapahiya. Talagang sasalo kami ng bala para sa kanila. Buong araw po kayo, 13 hours to 14 hours po kayo nandoon sa House of Representatives, doon sa hearing. Ano ba ang major takeaways niyo doon, Chairman, sa Quadcom with PRRD? Yes po, talagang sinamahan po natin ng Duterte Youth Party List si Pangulong Rodrigo Duterte and dumating rin po si Vice President Sara Duterte and talagang hindi natin sila iiwan. Alam nyo, mula po sa atin, talagang hindi natin kayang iwan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, last Wednesday, may flight po kami papuntang abroad. We canceled it that day para lang po masamahan ang Pangulong Rodrigo Duterte. And ang sinasabi natin dyan, ang sinasabi rin ni Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List, bakit mag-iimbestiga tayo patungkol sa drug war? Tapos, wala man lang kahit isang pamilya na biktima ng mga durugista. Kaya nga ibinoto ng sambayan ng Pilipino si Mayor Rodrigo Duterte dahil sa galit ng mga Pilipino sa mga durugista at sa mga kriminal. So, paano nangyari na meron tayong isang patas na hearing na wala man lang dyan kahit isa yung mga naging biktima ng mga durugista sa buong bansa? Tsaka tatlong mga kaliwang kongresista nagtatanong kay dating Pangulong Duterte. Maalala natin, pinangalanan niya yung siya pa'y presidente, itong kabataan, Gabriela at ACT Teachers bilang mga legal front ng CPP and PANDF. Chairman. Yes, tama kayo dyan, sir. Yung tatlong mga kaliwa na yan, kalyado ng NPA, sila ay magtatanong patungkol sa mga allegations ng pagpatay. For the longest time, hindi naman sila nagkukondena ng pagpatay ng kanilang mga kasamaang NPA sa ating mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at maraming nabibiktimang mamamayang Pilipino ng New People's Army. Kaya nga tayo, kahit na nag-iisa ang Duterte Youth Party List sa 12 hours na hearing na yan, nagsalita si Congresswoman Cardema dahil wala talagang harapan doon kasama mga makakaliwa, kasama yung mga ibang kongresista. Majority dyan sa mga kongresistang yan, naka-Duterte sign pa, naka-Duterte fist for 6 years. Ang sabi nga ni Congresswoman Cardema, kung meron kayong problema sa drug war, policy lang yan ng Pangulong Duterte. Hindi yan matutupad kung hindi yan pinondohan taon-taon for 6 years ng Kongreso. So, yun po yung sinasabi natin dyan. And sino yung mga humarap dyan? Dapat nga natanong yung mga magulang dyan na biktima daw ng EJK. Hindi nyo ba man lang pinigilan ang inyong anak, inyong kamag-anak na maging durugista at maging kriminal? Kasi pag nagdodroga ka, iba na yung mindset mo, kaya nakakapambiktima ka. Wala man lang nagtanong doon sa mga magulang na bakit wala man lang nag-attempt sa inyo napigilan ng inyong mga anak at kamag-anak magdroga. Meron dyan yung pare na nagkukubkob dyan sa mga pamilya ng alleged victims. 15 years nga siyang addict
Hindi niya masyadong sinasabi yun. Tapos yung abogada ng mga yan, yung nagpapakilalang mag-aabogada papuntang ICC, hindi rin niya dinidisclose na siya ay nominee ng bayan muna, si Attorney Cristina Conti. Tayo lang sa Duterte Youth ang nagsabi nun. So talagang for propaganda purposes yan. Dalawang abogada dyan ng mga biktima, pangbayan muna, si Nery Colmenares at si Cristina Conti. Si Chel Jokno, nominee rin ng Akbayan. Si Laila de Lima, nominee rin ng ML, Mamamayang Liberal. Yung 4 na abogadong umaharap dyan, puro kandidato. Naghahanap lang ng paraan kung paano ma-showcase sila at maiboto. Tsaka, Chairman, nanungkulan ka bilang NYC Chair sa mahabang panahon sa ilalim ng Duterte administration. Nakita mo ba doon sa Quad Committee yung paggalang sa dating presidente? Considering his age, 79, inusisa ng 13 to 14 hours, nag-start na 9:30 ng umaga, nakakain yata yung dating presidente, mag-aalas 6 na ng gabi kasi nga walang gana. Kasi walang humpay yung walang humpay yung pagtatanong, yung mga chairman ng komite palitan. Siya, walang substitution sa pagtatanong. Nakita mo ba doon, Chairman, yung paggalang sa dating presidente na dapat sana ay pinaparangalan dahil naitawid niya yung bansa sa isa po sa mga pinakamabigat na hamon, yung COVID-19 pandemic? Yan, tama kayo dyan. Yan ang ating pinupunto dyan. Meron kang isang matandang Pilipino, ibinoto ng sambayan ng Pilipino para tumulong sa pagdurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista. Yan ang extra effort niya ng 6 na taon maliban sa pagpapatakbo sa gobyerno sa lahat ng departamento. So meron kang ganyang klaseng mabait na pinuno, magaling na pinuno. Tapos dapat, after niya maglingkod ng 6 na taon, hindi naman nagpahaba ng termino yan. Dapat pinaparangalan na lang yan ngayon, pinokomment na lang ng isang buong bansang grateful, di ba? Pinapatawag pa sa hearing na ganyan, di ba? Tapos sasabunin ka pa ng mga makakaliwang kongresista, katulad ni Franz Castro, convicted for bringing Filipino youth to NPA areas. Nandiyan sina Arlene Brosas at sina Raul Manuel, mga makakaliwa. Babastos-bastusin lang yung dating Pangulo na naglingkod ng ayos. Si Raul Manuel magtatanong tungkol sa confidential funds ng presidente, kung saan inilalaan. Confidential nga National security matters yon na dapat confidential, nilalaan sa AFP and PNP. Dapat talaga hindi dinidisclose yun publicly, lalo na sa mga makakaliwang kaalyado ng mga teroristang NPA. Diba? So, naawa tayo kay Pangulong Duterte na during his retirement, he still needs to go there and to be grilled. Diba? Na parang akala mo may kaso. Akala mo, si Franz Castro nga may kaso, convicted ba? Diba? Iba dyan, talagang kaalyado ng teroristang NPA. Tapos ang ihaharap nyo, isang Pangulo na naglingkod ng ayos para proteksyonan ang milyong-milyong mga Pilipino. Kaya nga po sinasabi ko dyan, kahit na ginisa si Pangulong Duterte ng 12 oras ng mga makakaliwang kongresista, ng ibang mga kongresista, kahit nagbalimbingan na lahat ng ibang mga kongresista, dati kakampi, ngayon talagang ginigisa ang Pangulong Rodrigo Duterte, tayo sa Duterte Youth Party List naninindigan tayo. Sabi ko nga sa post ko, baka kayo hindi kayang sumalo ng bala ng mga staff ninyo para sa inyo. Kami sa Duterte Youth Party List handa kaming mamatay para sa paninindigan namin kay Pangulong Rodrigo Duterte at ganyan rin ang milyong-milyong Pilipino na nagmamahal sa kanya bilang ama ng bayan, bilang aming Tatay Digong. Chairman, bago lang si Partner Admar, napuna kasi ng ilang mga chairman ng Quadcom, ba't ngayon lang daw lang salita si Congresswoman Drixie? Sa mahabang panahon naman daw ng kanilang mga magdamagang pagdinig sa House Quad Committee, no-show naman daw ang mambabatas ng Duterte Youth. Bakit kailan nandun ang dalawa, VP Inday at former President Duterte, ay nag-manifest ang inyo pong party list organization? Ano pong sagot nyo doon? Unang-una, katulad na sinasabi nila, first time nga daw matatag yung Quadcom, 'di ba? Sa buong history
ng Kongreso. May binanggit pa simula 1907, ngayon lang nabuo yung ganyan na hindi lang joint committee, di ba? Quad committee pa, di ba? Para tingnan yung mga nangyari dyan sa drug war, di ba? So, ang sinasabi natin dyan, nakatutok talaga sila sa pagdurog sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, hindi talaga tayo nagpa-participate dyan, di ba? Nakikita naman ng lahat ng sambayan ng Pilipino yung quad committee na yan online, di ba? Kaya lang, ngayong a-attend mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte who is almost 80 years old, di ba? Sinong magtatanggol? Sino magsasalita? Kami nga nagpapasalamat, buti nalaman namin na attend ang Pangulong Rodrigo Duterte, nag-cancel kami ng flight mismo nung araw na yon. Kasi kung hindi kami naka-attend dyan, isipin mo 12 hours, wala man lang nagsalita at nagtanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami niyong boses sa Kongreso, wala man lang mag-voice out ng suporta at pagtatanggol sa Pangulo na nagtanggol sa sambayan ng Pilipino. Kaya kami natutuwa kahit papaano nakaabot kami at naipagtanggol namin ang Pangulong Rodrigo Duterte mula sa mga batikos, mula lalo sa pagtatanong ng mga makakaliwang kongresista na kaalyado ng NPA. Chairman, magandang gabi, si Admar po ito. Sir, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tingin mo kailangan pa or needed pa ba na dumalo sa mga future pa na pagdinig? Parang wantosawa itong pagdinig ng Quadcom kasi nabanggit nga ito after nung bagamat si dating Pangulong Duterte, sabi niya dapat dire-diretso na kasi para isahan na lang, no? Pero tingin nyo, kailangan pa ba na pumunta siya sa mga susunod pa na pagdinig or sapat na yon? Meron nang sa Senado, nabanggit na niya, at meron din itong sa una niyang pagdalo sa Quadcom hearing. Personally, sa tingin ko, hindi na kailangan umattend ng Pangulong Rodrigo Duterte dyan. You have an 80-year-old Philippine leader, dating Commander-in-Chief ng Armed Forces at ng PNP, mahal na mga tropa ng gobyerno at sambayan ng Pilipino. Tapos haharap ka sa mga kongresista na, mga kongresista kasi binoto lamang ng iilang libong Pilipino na constituent nila. Tapos papaharapin mo yung binoto ng milyong-milyong Pilipino, most voted, most trusted. Pati yung anak niya, most voted and most trusted, papaharapin ninyo. Nasaan ba ang tiwala ng sambayan ng Pilipino? Nasa kanila. Kaya nga sila most voted and most trusted Di ba? Para magsalita tayo dyan na pwede kitang sabunin dahil ako ay kinatawan ng taong bayan. Mga ganyan-ganyan, di ba? Yung sinasabun po ninyo, yan ang pinakamahal, pinakabinoto, at pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Minsan nga, pag sinasabi yung si Vice President daw, kakasuhan dahil betrayal of public trust, sinasabi na Raul Manuel, sabi ko, kung merong tunay na betrayal of public trust dyan, yan yung mga opisyal kayo ng gobyerno, pero tumutulong kayo sa mga kalaban ng gobyerno, sa mga pagpatay ng pulis, sundalo at tropa ng gobyerno, pagbiktima sa mamamayang Pilipino, tapos pinapasweldo kayo na sambayan ng Pilipino at may opisina kayo sa gobyerno. Yan ang tunay na betrayal of public trust. Kaya kami, maliban sa pagtatanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte, talagang hindi talaga namin hahayaan na haharap siya dyan. Tapos nasa harap niya yung tatlong makakaliwang kongresista na kaalyado ng NPA at hindi man lang natin maipagtatanggol at hindi tayo magsasalita. Talagang susupalpalin natin yan. Alam niyo, isa kong masabi dyan, kung nung panahon nga na si Jim Paredes ay nasa EDSA, may kasamang 2,000 na anti-Duterte sa likod niya, sinugod ng Duterte Youth, pipito kami. What more, na si mismong Pangulong Duterte na yun nandyan at si Vice President Sara Duterte ginigisa, ipinapahiya. Talagang sasalo kami ng bala para sa kanila. Kung hihingi kami ng pasensya, hihingi lang ako ng pasensya sa asawa ko, tsaka sa anak ko at pamilya ko dahil gagawin ko yung mga ganon. Pero ganon ang pagmamahal at pagtitiwala namin sa Duterte Youth at na maraming Pilipino
sa ama ng sambayan ng Pilipino, Pangulong Rodrigo Duterte. Chairman, malina na po ba sa iyo kung ano yung mismong layunin nitong binuong Quadcom na ito? Siyempre po, lahat naman ng inquiry or investigation sa House in aid of legislation, kaya lang ano yan kumbaga bilang kongresista, kahit sino namang kongresista, pwedeng sabihin na pinapaimbestiga niya yung kalaban niya, pinapaimbestiga niya kahit ano sa Pilipinas, in aid of legislation. Itatype mo lang yan sa House resolution mo. Kunyari, a resolution urging the appropriate House committee to investigate in aid of legislation, blank, 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 blank. Yun na yun. House resolution na yun. Kahit anong gusto mong imbestigahan, nakakaaway mo nung high school, nakakaaway mo nung college, nakakaaway mo sa politika, sa probinsya mo, lahat yan pwedeng imbestigahan dyan. Ang tinatanong natin, bakit sa isang investigasyon patungkol sa droga, wala man lang dyan yung mga pamilya ng biniktima ng mga durugista? Dati ang dami-dami, sinasaksak, pinapatay, pauwi sa galing trabaho, galing paaralan, ang daming kababaihan, ginagahasa, pati infant, ginagahasa, ganun kabaliw, ganun kabangag ang mga durugista. Ang daming biktimang ganun na Pilipino at alam yun ng mga pamilyang Pilipino yung sentimentong yun, kaya galit lahat sa durugista. Bakit wala man lang inimbitahan kahit isa sa mga pamilya na biniktima ng mga durugista? Kung ang pinag-uusapan natin patungkol sa mga durugista at sa drug war, di ba? Opo, maiba lang ako sir kasi buong ipinagmalaki naman ng kabataan party list sa pamamagitan ng best friend mong si Raul Manuel ang kanyang pagpunta doon sa dati mong opisina at yun nga, ipinagmalaki niya yun. Ano bang nakikita mo dito, Chairman? Yan, buti nakita natin sa social media yan. Alam niyo, noong 2018, ibinalik ng Philippine government yung Sangguniang Kabataan, SK. Diba? I was already the head of agency that time. And simula nung mabalik ang ating Sangguniang Kabataan, SK leaders, sa lahat ng barangay, bayan at probinsya ng bansa, hindi na natin idinikit dyan sa mga makakaliwang leader, youth leader na yan. Ipinartner natin ang mga Sangguniang Kabataan leaders sa mga kadete ng PMA, kadete ng PNPA, kadete ng ROTC, pati sa Keepers Club, yung organisasyon ng kabataan na lumalaban sa NPA, at sa mga nation building organizations pangkabataan. Hindi natin inilalapit dyan sa mga yan kasi meron sila mga miyembro na napapatay bilang teroristang NPA, hindi naman nila matatanggihan. So why would you partner with a youth group, with the youth party list, katulad ng kabataan party list, na merong mga miyembro na napapatay bilang teroristang NPA, di ba? Unang-una, meron tayong NTF-ELCAC. And sa NTF-ELCAC, identified yung mga yan na talagang recruiter ng kabataan papuntang NPA. Pangalawa, for the longest time, 6 na taon, dinurog ng NTF-ELCAC, ng PNP at AFP ang NPA. Nawala ang mga batalyon, ang mga balangay, ang mga pulutong ng NPA sa 6 na taon. So anong gagawin ng NPA? Magre-recruit sa hanay ng kabataan para ma-replenish ang ranks nila sa bundok. Pero hindi natin pinahintulutan yan sa NYC mula 2018 hanggang 2024, hindi makaporma yung mga yan. Yung kabataan party list at yung mga recruiter na yan ng NPA. Dahil talagang sinasama natin sa gobyerno, sa mga tropa ng gobyerno, sa mga kadete ng gobyerno, ang ating mga SK at mga youth leaders. So ngayon, nagyabang si Raul Manuel na siya ay nakapasok na uli. Di ba? Ang title pa nung post ng kabataan party list, guess what? Partner na daw sila ng NYC. So, ang masabi natin dyan, kawawa naman yung mga kabataang Pilipino na mare-recruit nila papunta sa hanay ng mga makakaliwa, and from those recruits,
meron dong magiging radikal papunta sa NPA. Alam natin yan sa history ng ating bansa. Kaya nga tinuturo mismo yan sa mga kabataan, sa NTF-ELCAC, and masabi natin dyan na meron dyang failure to identify the threats sa ating sektor ng kabataan. Pag inalaw mo na ang kapartner mo ay mga proven allies ng teroristang NPA. Chairman, ano po ngayon ang tahak ng NYC? Ngayong hindi na po kayo ang nasa liderato, may hinto po ba yung mga nasimulan nyo na mga programa at partnerships sa mga youth organizations na walang kinalaman sa recruitment ng CBP, NPA, NDF at yung partnership po ninyo doon sa NTF-ELCAC? Yan po. Una, hindi natin alam kasi since tinanggal tayo dyan ng Pangulong Marcos, kahit na fixed term tayo, hanggang January sana 2025, tinanggal tayo, which is illegal dahil labag sa batas, hindi na tayo nakialam sa NYC kasi talagang tinanggal tayo ng puwersahan ng walang eksplanasyon. So, sa tingin natin, sana man lang yung mga efforts na ginawa natin sa NYC at nakita naman niya ng NTF-ELCAC, ng NICA, ng AFP at PNP at ng buong bansa kung paano nang hina ang NPA at ang recruitment ng NPA sa hanay ng kabataan. Nakita yan ng buong bansa. Sana man lang kinopya na lang ng NYC, di ba? Siguro, sabi, ayaw nila ng mga ginawa ni Cardema, ayaw nila ng ginawa ni Duterte. So, mag-iibang landas ang NYC, ang gobyerno, di ba? Ang gobyerno nga gusto makipag-peace talks sa CPP-NPA. Patayin na nga si Joe Masison. Magpi-peace talks pa. Baksak na nga NPA, magpi-peace talks pa. Sa hanay naman ng NYC, naitaguyod na nga natin yung mga sangguniang kabataan na maging partner ng ating mga kadete, ng mga youth leaders galing sa ROTC, PMA, PNPA at iba't iba pang academies and schools na talagang nakatutok sa pag-aalay ng buhay sa pagtatanggol sa bansa. Ba't pa tayo kakampi sa mga proven na organisasyon na merong mga miyembro na napapatay as terorista? Diba? Ano ba tayo? Hindi ba tayo nag-background check? Diba? Opo, at lalo pat matindi ang mga partnership ninyo. Naalala namin na dinala niyo yung mga SK sa PMA. At doon last time sa PNPA chairman, tuloy na buksan yung kamalayan ng mga kabataan na hindi pala sila dapat doon sa mga kaliwa. Dito tayo sa mga sundalo at mga pulis lumapit at magpaturo ng disiplina. Yes po, talagang pinagsama natin yung mga youth leader ng gobyerno. Yung kasi mga SK, kaedad lang rin nila yung mga kadete ng PNPA, PMA, OCS, ROTC, and iba't iba pang institutions. So kung kayo, government-elected youth leaders, military youth leaders, police cadets, and other ROTC youth leaders, magkakaedad lang kayo, lahat kayo nasa gobyerno, lahat kayo ang mandato, palakasin ang kabataan Pilipino, hikayatin sila towards nation building. Bakit kayo makikipag-alyado sa mga organisasyon na proven na merong mga namamatay na miyembro bilang terorista, bilang nagpapabaksak sa gobyerno at pumapatay sa tropa ng gobyerno, di ba? Isang matinding pag-atras yan sa success ng NTF-ELCAC at gusto ko nga rin marinig kung anong sasabihin ng NTF-ELCAC dyan sa ganyang hakbang ng National Youth Commission ngayon, di ba? Kasi ang NTF-ELCAC is a whole-of-nation approach. AFP, PNP, DILG, DND, lahat, NYC, lahat ng gobyerno, buong gobyerno. Dinadala ang kabataan Pilipino at sambayan ng Pilipino towards nation building. Kaya sa tingin ko, magko-comment rin ng NTF-ELCAC dyan or pagsasabihan nila ang NYC dahil talagang hindi yan dapat mangyari. Naging successful na ang buong gobyerno, bakit natin nahayaan na makapasok pa yung mga yan? Tama yung sinabi ni Yusek Lorraine Badoy, para kang tagapagbantay ng blood bank, nakipag-partner ka sa vampira.
para mabantayan yung mga dugo sa blood bank, di ba?